Welcome back sa channel natin kung saan ini-explore natin ang mga mystery at wonders ng mundo. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay sa isa sa pinakakaakit-akit at misteryosong archaeological sites sa Africa, ang Senegambian Stone Circles. Ito ay mga grupo ng megalithic stone circles na nasa Gambia at Senegal, at silang pinakamadaming stone circles na makikita kahit saan man sa mundo. Pero sino nga bang gumawa nito? Kailan? Bakit? At papano? Yan ang aalamin natin sa videong ito. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat video ko, i-click din yung bell notification. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang Senegambian Stone Circles ay tinatawag din na Wasu Stone Circles, base sa isa sa 4 na lugar kung nasaan sila. Yung ibang 3 ay ang Kerbach sa Gambia, tsaka Sain Ngayene at Wanar sa Senegal. Ang 4 na lugar na ito ay binubuo ng 93 circles at kaugnay na mga lugar. Ilan sa mga ito ay nakukay at nagpakita ng mga materyales at mga libingan ng tao na nagmula sa pagitan ng 1st century at 2nd century Common Era. Yung mga bilog-bilog na bato ay galing sa mga nakatayong blocks o pillars ng laterite, isang klase ng lupa na maraming iron na nagiging matigas kapag nakalabas sa hangin. Yung mga bato ay smooth ang surface at iba-ibang taas, 1 hanggang 2 metro. Inaayos sila sa mga bilog, double circles, rows o minsan solo lang. Meron silang frontal stones na nakatayo malayo sa circles, usually nasa east yan. Meron ding frontal stones na parang split o parang lyre yung shape. Ibig sabihin, may 2 bahagi na konektado ng isang krus. Ang stone circles ay umaabot sa malaking area na nasa mga 30,000 square kilometers sa tabi ng River Gambia at River Senegal. Madalas ay pinaghihiwalay sila sa Wasu sa Gambian at Saint Solom Circles o sa Senegalese. Pero ito ay simpleng paghahati lamang base sa bansa. Mayroong mahigit 1,000 stone circles at related tumuli o mga burial mounds ang nasa rehiyon na ito na nagpo-form naman ng isang sacred landscape na naggamit ng more than 1,500 years. Pero again, bakit nga ba may mga bilog na bato na ito? Sino-sino bang nagtayo nito? At paano nilang nagawang magtayo ng mga napakalaking monumento kahit walang mga metal tools o high-tech na gamit? Ang pinakatanggap na teorya ay ang mga bilog na bato ay ginamit bilang libingan ng mga ninuno ng mga Serer, isang grupo ng tao na nakatira sa Senegal at Gambia ngayon. Ang mga Serer ay may komplikadong paniniwala tungkol sa isang pinakamataas na Diyos na tinatawag naman nilang Urug, isang grupo ng iba pang mga Diyos at Espiritu na tinatawag na Pangul, at isang paggalang sa mga ninunong pinaniniwalaang nakakaapekto sa mga buhay. Ang mga Serer ay nagpa-practice din ng isang uri ng pangukula na tinatawag namang saltige na may kinalaman sa pakikipag-usap sa panggul sa pamamagitan ng mga ritual at sakripisyo. Base sa teorya na ito, ang mga stone circles ay mga lugar kung saan nilibing ng mga Serer ang kanilang mga yumao. Ang mga bato ay simbolo ng kapangyarihan at karangalan, pati na rin proteksyon para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Ang mga batong nasa harapan ay maaring kumakatawan sa mga pinuno o mga matatanda ng komunidad o pwedeng nag-serve as altar para sa mga offerings sa panggol. Ang mga bato na lyre shape naman ay pwedeng musical instrument na ginagamit naman sa mga seremonya o rites ng paglibing. Ang teoryang ito ay sinusuportahan ng mga archaeological evidence na nagpapakita na ilan sa mga stone circles ay naglalaman ng mga lapi ng tao na inilibing sa mga hukay o sis. Ito yung mga silid na binakuran ng bato. Ilan sa mga libingan na ito ay may mga kasamang palayok, iron tools, jewelry, beads, cowrie shells at iba pang artifacts na nagpapahiwatig ng kalakalan at kultural na ugnayan sa ibang rehiyon. Ilan sa mga libingan na ito ay nagmula pa noong 3rd century P4 Common Era, habang ang iba naman ay hanggang 16th century Common Era. Nagpapakita ito ng mga stone circles ay ginamit sa mahabang panahon ng iba't ibang henerasyon na may iisang kultura at paniniwala. Pero hindi nito ma-explain kung bakit mayroong mga bilog na bato na walang laman na mga libingan sa loob, o kung bakit mayroong mga bilog na bato na malayo sa mga settlements o mga water sources.
Hindi rin ito nasasagot ang mga pagkakaiba sa laki, hugis at direksyon ng mga bato sa iba't ibang lugar. Merong ilang mga scholars na nagsasuggest na merong mga bilog na bato na may ibang functions bukod sa mga libingan, kaya ng observatory sa astronomy, marker ng territory, center ng ritual o meeting place. Ang pagkakakilanlan ng mga gumawa ng mga stone circles ay patuloy na pinagtatalunan ng mga historians at archaeologists. Meron kasing nagsasabi na ang mga bilog na bato ay gawa ng isang lahi lamang, kaya ng mga Serer, ang mga Wolof, ang mga Mandinka o ang mga Jola. Meron ding nagsasabi na ang mga stone circles ay gawa sa iba't ibang lahi na may pare-parehong style ng paggawa ng higanting bato na nagkalat naman sa West Africa. Mahirap makilala kung sino ba talaga ang gumawa ng mga stone circle na ito dahil wala silang iniwan na written record o oral tradition tungkol sa kanila. Ang mga Serer, for example, walang alamat o mythology tungkol sa pinagmulan o kahulugan ng mga stone circles. Basta ang tawag lang nila dito ay the stones of the old people o hindi naman kaya ay the stones of the ancestors. Ang mga Wolof, ang mga Mandika at ang mga Jola ay wala ring sinasabing connection sa mga stone circles. Ang may kukunting idea lamang sa mga stone circles na ito ay ang mga Fulani, isang grupo ng mga nomadic pastoralists na pumunta dito mula sa North Africa noong 11th century Common Era. Ang tawag naman nila dito ay the work of giants o the work of devils, at iniiwasan nila ito dahil natatakot sila sa bad luck o evil spirit. Isa pang balakid sa pagtukoy kung sino ang gumawa ng mga stone circles ay ang kakulangan ng ebidensya ng genetic o linguistic na nagkukonekta sa kanila sa kahit anong modernong ethnic groups. Ang Serer, halimbawa, ay may kakaibang genetic profile na naiiba sa ibang West African groups. Sila rin ay nagsasalita ng isang wika na kabilang sa ibang sangay ng pamilyang Niger-Congo kaysa sa karamihan ng kanilang mga kapitbahay. Ang Wolof, Mandinka at ang Jola ay mayroon ding natatanging katangian ng genetic at linguistic na naghihiwalay sa kanila sa isa't isa at sa iba pang grupo sa rehiyon. Ang Fulani, sa kabilang banda, ay may halo-halong pinagmulan na genetic at linguistic na sumasalamin sa kanilang mahabang kasaysayan ng migration at pagpapakasal sa iba't ibang tao sa buong Africa. So, posible na yung mga gumawa ng mga stone circles ay isang sinaunang tao na nanirahan sa Senegambia bago dumating o lumawak ang alinman sa mga modern ethnic groups. Maaring meron silang sariling kultura, wika at relihiyon na naiiba sa mga sumunod sa kanila. Baka rin nakipag-interact sila sa iba pa mga megalithic cultures sa West Africa. Isa sa mga pinakasikat na parte ng mga stone circles ay ang technology at ang husay na kailangan sa paggawa nito. Ang mga bato na ginamit sa mga bilog ay hindi galing sa Senegambia. Kinuha mga ito sa mga kalapit na burol o bundok at dinala sa kanilang huling lugar. May ilan sa mga batong ito na umaabot ng ilang tonelada at ilang metro ang haba. Pero papaano kaya nagawang hiwain, gawing shape, i-move at itayo ang mga higanting bato kahit walang metal tools o high-tech na gamit? Hindi pa rin natin lubos na alam ang sagot dito, pero may mga ideya ang mga archaeologists na pwedeng mga way base sa experimental archaeology at ethnographic analogy. One way ay ang paggamit ng apoy at tubig para mabiyak at mahati ang malalaking laterite mula sa kanilang natural environment. Isa pang paraan ay ang paggamit ng kahoy na pangkaskas at martilyo para mabawasan ng mga bato hanggang sa makuha ang gustong hugis at laki. Ang third method naman ay ang paggamit ng mga abrasive tulad ng buhangin o quartz para kuminis at mapakinang ang mga ibabaw ng mga bato. Para maipadala ang mga bato mula sa kanilang mga quarry hanggang sa kanilang destinasyon, ang mga sinaunang gumawa ay maaaring gumamit ng mga wooden sledge o roller na hinahatak naman ng tao o ng hayop. Maaari rin silang gumamit ng mga lever, lubid, rampa o hukay para buhatin at itayo ang mga bato. Para i-align at i-orient ang mga bato sa tamang mga pattern, pwede silang gumamit ng mga simpleng gamit tulad ng plumb line, peg, cord o sighting pole. Pwede rin silang gumamit ng mga astronomical observation o landmark para malaman ang cardinal direction o solstice. Ang mga paraan na ito ay maaring simple o primitive lang ang dating, pero kailangan nila ng maraming pagpaplano, pagtutulungan, paggawa at katalinuhan. Nagpapakita rin sila ng mataas na antas ng social organization at cultural sophistication sa mga ancient builders. Ang stone circles ay hindi lang basta tambak na mga bato. Sila ay mga monumento na nagpapahayag ng isang komplikadong pananaw
at sense of identity. Ang mga stone circles ng Senegambia ay isa sa mga pinakasikat na kayamanan ng archaeology sa Africa. Sila ay patunay sa isang sinaunang kabihasnan na umusbong sa West Africa ng more than 1,000 years. Sila ay isang misteryo na sumusubok sa ating kaalaman ng kasaysayan at kultura. Sino kaya mga taong gumawa ng mga stone circles? Anong kanilang pinaniniwalaan? Paano sila namuhay? Paano sila nakipag-ugnayan sa ibang mga tao sa Africa at sa ibang lugar? Ito ay ilan lang sa mga tanong na naghihintay pa rin ng sagot mula sa mas malawak na pananaliksik at pagtuklas. Pero baka pwede rin tayong matuto ng isang bagay sa mga stone circles na ito kahit hindi natin alam ang lahat sa kanila. Baka pwedeng ma-appreciate ang kanilang ganda, misteryo, tibay at legacy. Pwede nating i-respect ang kanilang creators, mga nagbabantay, mga interpreters at kanilang mga admirers. Pwede rin nating makita ang kanilang value, meaning, diversity at unity. Ang mga stone circles ng Senegambia ay hindi lamang mga bato, sila ay mga kwento ng nakaraan, kwento ng kasalukuyan at kwento ng hinaharap. Mga kwento na maaari nating pakinggan, ibahagi at likhain. Mga kwento na nag-uugnay sa atin sa isa't isa at sa mundo. Salamat sa panonood sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video, pahit naman ng like, mag-comment at mag-subscribe na rin sa channel ko para mas marami pang content tungkol sa mga mysteries and wonders of the world. At syempre, huwag kalimutang pinutin ang bell icon para ma-notify ka kapag may bago akong video. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.